So mga brothers, eto na nga, masasakyan na natin tong bagong adventure scooter ng SYM, the Husky 150. Pero syempre, bago natin to impression ride, discuss muna natin yung specs and features na mabilisan. Kaya let's go! Sa go! Drop the beat! We have a large screen windshield dito sa harapan mga brothers. And of course, we have a unique front-facing design dito sa headlight ng Husky 150 na made by LED na rin yan. And by the way mga brothers, naka-external naman ang ating LED turn lights dito sa harapang parte ng motor. Naka-dual sports tire na itong si Husky 150 na may tire size na 120 by 70 at 13 inches wheel mags na tubeless na rin ang mga goma dito sa harapan. In front suspension, ito ay naka-conventional telescopic fork at pinahihinto ito ng front dual piston caliper na preno na may ABS features for the safety natin in sudden brakes. Yung rear suspension nito na monoshock is naka-slant position plus naka-single swing arm pa ito para mas stable ang handling ng scooter. May unique approach na rin ng taillight ng Husky 150 na binubuo ng LED lights and also naka-external na rin ang LED turn lights nito na located sa rear fender ng scooter. May tire size tayo dito mga brothers na 130 by 70 at 13 inches wheel mags. And of course, we have a rear disc brake na preno na may features na ABS and traction control, and added pa dito ang solid metal grab bar ng scooter at upright exhaust system ng Husky 150 na may chrome accent, and we have also aluminum footrest para naman dito sa pillion section. We have a Pinoy friendly seat height dito na tumataas lang na 780mm at ground clearance na 112mm na below standard. In 153 kg, pag-usapan naman natin mga brothers kung anong makikita dito sa manibela ng Husky 150 na naked handlebar ang setup, alongside with the standard setup nito sa handlebar switches, and we have a fully TFT display dito sa kanyang meter panel na very visible naman kahit in daytime riding. Sa babang portion, nandyan na yung kanyang keyless system para easy starting na lang sa scooter, kasama na nga rin dyan ang kanyang USB charging port. At dito naman sa kabilang portion, meron man tayo ditong closed compartment pocket na makikita. Nagustuhan ko din dito ang kanyang tank capacity na sobrang laki mga brothers na umaabot ng 15 liters capacity. At may claim ang SYM Philippines dito na around 39 kilometers per liter na fuel consumption. Kaya nga palang umarangkada nito ng 14.5 Nm of torque at 6,000 RPM. At sumasagad naman ng 14.5 horsepower at 8,000 RPM na naka-fuel injected ang fuel system. We have a 159cc single cylinder 4-valve single overhead cam engine. And of course, naka-liquid cooled na nga rin ito dahil mataas ang working temperature ng makina na umaabot ng 11.2:1 in compression ratio. At meron na lang ito mga brothers na electric starting pagdating sa engine. So mga brothers, bike fitting. For the reference, I'm only 5'4". May reach akong 20 inches and also may bigat ako na 53 kg. So ganito po ang itsura ng isang skinny build pag nakaupo na rito sa Husky 150 ng SYM. And for the seat height, meron itong 785mm. Makikita nyo naman mga brothers, sa height ko na 5'4" plus naka-boots, lalapat na yung dalawa kong paa. So mga 5'5" pababa dito, sigurado hindi kayo mahirapan i-manage. And also, meron lang siyang ground clearance na 117mm. So mababa po siya. So ingatan na lang natin yung scooter pag idadaan natin sa mga matataas na humps and also sa mga lubak. Sa palagay ko, ito yung magiging isang sa mga downside ng scooter na ito. Ngunit ganun pa man, meron siyang around 150 kg na bigat, and for me malalaman natin ito sa ating test ride pagdating sa kanyang power to weight ratio. Ang kanyang sitting position dito, upright ito mga brothers, at ang 10 radius niya is sakto lang para sa isang adventure scooter. I can tell o nararamdaman ko na ngayon, meron talaga siyang kabigatan dahil nga nasa 150 kg na ang bigat ng scooter na ito. Ngunit ganun pa man, subukan natin ito sa ating test ride para magkaalamanan na. Okay mga brothers,
Fired up na natin tong Husky 150 dahil matagal-tagal na tayong na-excite sakyan ng motorsiklo na ito. So ang kanilang test ride venue dito sa Bineli, Cavite mga brothers is dito lang po sa parang sa loob ng village. May dalawang arco lang tayo na iikutan. Kahit pa paano mararamdaman natin itong motor na ito sa ating impression ride. And sana pagtagal pahiram sa atin ng SYM para talagang ma-full review natin siya sa mga off-road, sa mga long ride, and also sa gas consumption. Okay? So tara. Alright, slow riding muna tayo. Gamayin muna natin yung motor since magsasara na rin sila. Alam niyo naman pag nagte-test ride tayo o on the spot tayo rito mag-vlog, di ba? Una sa lahat, napaka-smooth niya sa slow speed. Vibration, medyo merong konting-konti, which is typically para sa mga digmakin ng motorsiklo o scooter. I like the comfy ng seats, no? Tsaka para mataas yung floorboard niya, na parang mas nakatiklop ang aking mga hita dito. And also meron tayo rito cruising position and also standard position. Yun naman pag mga adventure scooter. Alright, so slow speed pa lang tayo. Maganda siya lumiko oh. Pag slow speed isang ikot pa. Hindi naman ganun ka wala ko nararamdaman dragging, kasi may mga scooter na pag slow speed mararamdam mo yung dragging napakalakas, pero to ang smooth niya sa slow speed. Alright, person pa lang okay na Meron tayo ditong upright position. Gusto ko dito sa ginawa ng SYM, mataas yung riser nila kumpara sa mga ibang adventure scooter na nare-review natin, no? At medyo may kataasan din yung handlebar. Makipot lang yung handlebar niya, so madali natin isingit-singit ito sa mga sa traffic, masisigip na looban. Ayun, dito makakarangkada tayo rito at saka makakapagpreno tayo rito mamaya, no? So may mga machi-check tayo rito kahit pa paano. Mayroon ako mapapakita sa inyo. Parang hindi struggle yung makina despite sa 150 kg na na bigat. Good sa. Tsaka may pagka-sensitive yung preno. Mamaya natin yan naalamin. Alright, ikot-ikot muna tayo dito. Ito lang ang ating pinaka-venue. Sana wag umulan para makumpleto natin itong review na to. Dinayo pa natin itong mga brothers dito sa Bineli, Bacoor, no? Medyo may kalayuan din yung kanilang 3S shop, no? Alright, subukan na natin sa arangkada yung motor. 1, 2, 3, go! Sabi lang. Naka 90 yata tayo. Ganun pa man, hindi kanya bibigyan ng arangkada na magugulat ka. Yung arangkada niya swabe, no? Yung pagpanik ng speed niya tama lang, hindi ka magugulat, which is hindi siya ganun ka overwhelmed kumpara sa mga ibang adventure scooter natin na re-review. Para sa akin, mas gusto ko yung ganitong karakteristik. Ayaw ko kasi nabibigla ako sa speed pero syempre, iba-iba tayong mga rider. Mas gusto ng iba yung umaarangkada ng matindi, yung iba naman talagang parang malalaglag yung kaluluwa. Pero ako, mas gusto ko yung karakteristik niya when it comes sa arangkada. Sa dulo mga brothers, hindi natin ito madudulo dahil kapos yung natin dito yung daan, nakita nyo naman, di ba? Hindi na nga straight, maiksi pa. No, pero maganda yung acceleration niya. Swabe lang, pero makakapag-overtake ka pa rin pag may mga gusto kang i-overtake. Wala namang problema doon. Ayun, So sa arangkada, sabi ko nga, hindi siya aggressive, sakto lang, banayad siya, which is good para sa akin Hindi kasi iba-iba tayo, pero ako yun yung taste ko sa isang scooter, no? Isa pa. Ayan, vibration wala, slight lang, 80. Matagal siya pumanek. Pero yeah, yung biglis na gusto mo, bibigay niya pa rin kahit pa paano pagka sinagad mo yung throttle, no? Ganda yung acceleration performance nitong Husky 150 na SYM para sa akin mga brothers, in my own opinion po, kasi iba-iba tayo, no? So ngayon naman mga brothers, i-check natin yung suspension at saka yung kanyang cornering. Ang suspension check natin dito mga brothers, I guess masasabi ko na hindi kasi tayo sa off-road ngayon, no? May off-road dito, parang gusto kong subukan o kasi nakakaya, baka marumihan tong motorsiklo nila, ang linis no? Well, yun lang ang ko, kasi kung pahiram sa atin ng SYM to, pwede ko to talaga isalpak sa mga off-road sa Zambales, no? Okay, ang kanyang agility, no? Wala namang laban, no? Sa unang handlebar, walang laban. Magaang lang po ako, kaya nararamdaman ko may konting stiff. Pero kanina nakangkas ko si Utol, doon naglalaro yung shock. Pero ngayon, malaro pa rin naman.
No, I guess mararamdaman ko lalo yung ganda ng suspension nito pag may angkas ako kasi magaang lang po ako mga brad kasi skinny lang po ako. No, tsaka pag lumiko itong motor na to, ang ganda, yung ano siya, stable. Meron kasi mga motor pag lumiliko malikot eh. Pero ito, pag ito, ini-slow, kinukurbada mo na ng ganito, stable siya oh. Ang ganda oh. Ganda ng performance niya. Ayan, stable siya mga brad oh. Oh, yun oh. Isang ikot pa. Dito tayo sa kabila. Marami sasakyan dito. Kunyari meron tayong kakat. Oh, dali oh. Oh, di ba? Alright, maganda yung agility niya. No, sigurado mag-i-enjoy kayo sa mga corner nito. Tsaka yung response ng gulong ha. Okay ha. Walang problema oh. Sarap. Iba talaga pag adventure scooter, di ka pagod. Maganda ang riding position mo, upright and gesture. Diba? May option ng iyong sa paa. Ito ang gusto ko pag naglo-long ride ako ng mga adventure scooter. Iba yung binibigay niyang comfort. Di ka ganun kapagod. No, sigurado itong lalo itong Husky ng SYM. Sigurado pag nilong ride natin to, hindi tayo mapapagod dito. Hindi niya tayo bibigyan ng tawag dito, pangit na performance. Subukan nga natin dito ano. Ito may corner dito. Medyo curve. Oh. Smooth oh. Ayos oh. Oh. Diba? Sarap eh. Off-road. Ayan oh. Oh, diba? Maganda sana kung dito eh. Kaso madudumihan yung motor, nakakaya sa marketing. Alright. Cornering. Ganda. So, buka natin mag-corner na mabilis. Ang ano niya, ang lightweighted siya. Pag ganitong takbuhan di mo mararamdaman na 150 kg pala tong scooter na ito. Mabigat pa siya sa classic 250 ko na 140 kg. Pero dito ang gaang niya oh. Hindi ka ganun mapapagod. Well, ayos. No, for the cornering approve sa akin ito kahit ngayon ko pala nasakyan. Alright, last check natin dito yung preno. No, as usual, magpipreno tayo ng 30, 40, 50, 60. Naka dual channel ABS po ito mga brothers. As I recall, hindi ako nagkakamali. Disc brake harap at likod. So dito tayo sa gilid lang kasi baka maka-aksidente tayo, no? Okay. So 30 muna. Yung may nga nagsasabing nga kaya daw ipigil ng pa yung 30. Siyempre nagche-check tayo eh. Harap at likod to, sasabihin na natin Brake. Stop. Ba, sensitive na ABS sa likod nakialam ka agad Up 40. Up, may dadaan. Mamaya na. Baka maka-aksidente tayo. 40. Brake. Stop. Uy, ilang segundo kaya yun. Lakas Up, 50 naman. Alright. Brake. Stop. Wala lakas talaga. Subukan natin na 60. Wala yan sa preno. Brake. Stop. Ganda ng braking performance nito Tsaka yung gulong gustong gusto ko yung kapit gumlalaban siya sa preno. No, so balik na natin to mga brothers. Subukan naman natin yung ibang mga motorsiklo pa doon. Gusto ko rin kasi yung cruiser ng benda ngayon Ito rin yung dinayo ko Pero syempre, highlights muna natin to. At nakita nyo na nga mga brothers ang ating specs and features and also ang ating first impression ride dito sa Husky 150 ng SYM. And for the price, meron nga po itong cash price na 152,900 pesos. So pwede na po kayong mag-pre-order sa SYM dahil sa ngayon po hindi pa siya available. Alam ko by month of August pa ata ito, hindi ako nagkakamali. Ngunit ganun pa mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang bagong adventure scooter na SYM. Yan nga ang Husky 150. At magkita-kita pa tayo sa mga ibang vlogs natin. At syempre wag niyo pong kakalimutan i-like ang ating episode para sa konting suporta. Ako po si Art, ride safe and cheers!